Hello po, magandang umaga na naman uli. May 23, 2026. Ang aking pundalang balita sa inyo ay ang aking magandang pahayag sa aking nalalaman sa prostate. Kasi po mga kalalakihan, heto na po ang mother pa rin. Kasi kung kayo po ay may karamdaman sa bituka, heto po ang mapa. Nakikita po, nasisilip ang lahat ng karamdaman ng tao. At marahil sa ngayon, sa akin pong paramdam sa inyo, huwag na po kayong mag-alala kung sa bituka na hindi lamang matae, hindi lamang maihi, sumasakit ang balakang, sumasakit ang paa. Heto na po ang Mother Faring. Nagpapahayag sa inyo na kayo ay magdasal. Kapag dito ooperahin kayo ng colon cancer, pag po kayo nagdasal at sumunod kayo sa biyaya ng ating mahal na Panginoon, hindi po kayo magdadalawang isip. At ang aking pong lugar na ito ay duktong buhay para sa mamamayang Pilipino. Dahil ito po ay pahayag sa mga tao, lalong-lalo na sa kapwa ko, mahal ko. Kayong mga lalaki, pakinggan nyo aking sinasabi. Kayo ay parang ibon dadapo sa aking lugar. At kayo ay kakatok sa aking pintuan. Kapag dala nyo lang ang balita na hindi kayo maihi, mababae o lalaki, meron po tayong nalalaman sa pamamagitan ng hiwaga ng Panginoon. Hindi po kayo masasaktan. Lalo naman po sa PCOS, mga kapatid kong minamahal, mga kababaihan, huwag po kayong mag-alala dahil ito po naririto sa lahat lamang ng may paniniwala sa Diyos. Kaya kung sakali man ang mother pa rin po ay nagsasalita, ang una ko pong itatanga sa inyo, huwag po kayong magsasalita sa inyong kapwa ng kabaligtaran. Huwag nyo agad hahatulan ng tao. Kasi pag bubaligtad po yung hatol ninyo sa tao, sa mukha ninyo tatama. Ang tao po na malakas ang loob magsalita, may kakayanan siya. Kaya po ang sabi ko sa inyo, pag lang po ang kaso ninyo, hindi kayo maihi, hindi kayo matai, may colon cancer kayo, mataas lang po ang creatinine nyo, heto po ang Mother Faring. Basta po, ang tangi kong sabi sa inyo, pawang kayo ay malapit sa Panginoon, kayo po ay magagawaan ko ng paraan. Pero pag hindi po kayo malapit sa Panginoon, wala po akong magagawa. Kaya po, umpisahan na po natin ang ating pagdadasal. Ang aking pong panggagamot, kaya po lagi akong tumatayo sa inyo, sa paniniwala. Ipinaliwanag ko na po sa inyo ang kaso. Lalo na po yung bato sa apdo. Maghanda lang po kayo ng langis. Ang langis pong gagamitin ninyo, prostate. Makinig po kayo sa prostate, 15. Sa colon, 15. Sa pico, 10. Sa abdo, 15. Kaya po kung sakali man na ako nagparamdam sa inyo, huwag po kayong pupunta rito na wala kayong langis, wala kayong gamit, wala kayong, yung pong mga ginagamit ko, meron po kayong babayaran. Kaya kailangan po na talaga, na kapag kayo may colon cancer, meron po kayong prostate, meron po kayong PCOS, meron po kayong psoriasis, meron po kayong mga gamit at ito po kanya-kanya. Kaya kung sakali man po sa araw ng May 23, 2026, nag-abiso na ako sa inyo. Ganito po, bilang samahan, pakisamahan at kapatiran. Kung kayo po pupunta rito, siyempre po ang lahat na yan ay inyong paghahandaan. May mga gamit, bukod po sa roon, may mga gamit pa rin po yan. Iba nga lang po dito. Dito po, pag po kayo napuruhan, isang beses lang po kayong pupunta.
Hindi na po dapat maging doble o triple. Kasi po, siguro naman, nakikita niyo naman po sa anyo ko, ha? Hindi na po ako, ha? Masyadong malakas. Senior citizen na rin po ang mother pa rin. Talaga pong itinutuloy ko na lang po ang aking panggagamot. Sa biyaya po ng ating Panginoon, talaga pong ipinakikita ko po sa inyo ang mapa, huwag po kayong maniniwala or dili kaya kayo ay mang-iinsulto. Ang aking pong panggagamot nanggaling sa Panginoon. Ito po, bago ko po magdadasal muna, magkakandila. Ngayon, sumasagot din po ang mahal na Panginoon pag hindi nakarapat-dapat dito. Sumasagot po sa aking pagsilip ng letter O at letter J, Jesus. Maaaring sa susunod po, ipakikita ko rin sa inyo kung paano ko po nakukuha ang aking ginagampanan. Ipinakita ko po sa inyo ang mapa dahil pag ito po sinilip ko sa aking silipan, nalalaman ko po kung ano ang gagawin ko. Meron pong bigay na hulog ng Diyos sa akin. Kaya po kung sakali, lagi po akong nagdarasal dito na sana po ang lahat ng pupunta rito maduktungan buhay at makasama ang kanilang pamilya. Kaya po, sa araw na ito, ako po nananawagan sa inyo na hanggang kayo may mata at nakakakita. Heto na po ang mother pa rin na ang nais ko po sa mga umiiyak makatulong sa inyong pamilya. At pag kayo naman po napunta dito at ako po nakita ninyo, hindi nyo na po makakalimutan itong lugar ng St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Kaya po, ipinakita ko po sa inyo ang mapa. Heto rin po ang kumpletong makikita ninyo sa ugat. Kapag po Metro Ball, nakikita ko rin po yan. Kaya po kung sakali man, ipinakita ko po sa inyo ang mapa ng aking mga ginagawa sa araw ng May 23, 2026. Ayan po yan. Kaya iyan po nakikita sa pamamagitan ng tubig. Kaya kung sakali man po na may mga taong matutulis ang dila, huwag niyo na akong hatulan. Mga kapatid, huwag niyo na akong hatulan dahil ako'y nagtatapos na lang. Kasi sa buhay po pala ng tao, kung may pasimula may wakas. Ganyan din po sa pelikula. Ganyan din po ang buhay natin sa may paglakas, may paghina. Sa pormero po, napakaganda ng murang kabataan pag po tumanda na mukha ng menggay. Kaya po, mother pa rin ng Bulacan, hindi po nagsasawang magpaliwanag sa inyo. Ito naman po ang mapa ng sa matres. Ito po lahat na ito pinakikita ko sa inyo. Ito po ang sinisilip ko sa aking bigay ng ating mahal na Panginoon. Palagay ko po, kung sakali man at kayo may sasabihin, itiklo po ninyo ang inyong bibig. Kasi yung pong mga nakikita ninyo na mga nadudukot ko, yung po may dasal. Yung po nakukuha. Yung po inaano lang po ng kamay yun. At may katulong na biyaya na mga guwantes, langis, at saka po yung aking ginagamit. Wala pong masakit sa aking ginagawa. Ipinakita ko po sa inyo sa araw na ito ang mga kasaysayan ng aking ginagawa. Pag naman po sasabihin ninyo na ang prostate, eto naman po ang aking mapa. Yan. Kaya po huwag kayong mag-atubili, huwag kayong matakot, magdasal kayo. Nakikita naman siguro ninyo ang aking pinakikita sa inyo na mga dumi, ang tawag din bacteria. Kaya ako tinatawagan ko yung masyadong matutulis ang dila na ang bakterya nasa loob ng katawan ng tao. Naiipon yan dumi. Pakinggan niyo sinabi ko. Kaya kung sakali man na huwag niyong iinsultuhin ang aking sinabing bakterya, dumi ng katawan, katas ng katawan. Kasi pag kayo nagsalita ng hindi maganda, ako na magsasabi sa inyo, mga kapatid, mahigsi pa ang isip ninyo. Ganyan pa lang kayo. Ganyan ang dapat ng isip ng tao. Kaya tandaan nyo, huwag kayong mang-iinsulto ng kapwa ninyo. Ako ang may sabi, huwag kayong hahatol ng hindi
kayo hatulan. Isipin nyo, sinabi iyan sa pamamagitan ng hiwaga ng Diyos, hangin na ibinalibag sa inyo. Ipinakita ngayon sa inyo, ang dapat, ayan po ang prostate. Kaya ito pong prostate nito, tandaan nyo, makinig kayo. Pag po ito umurong dito, nakapalob ito sa tiyan. Iyan po ang sumasakit sa puklo. At iyan din po ang nagbibigay manas. At yan din po ang hindi kayo makakain. At iyan din po, punong-puno na po ang loob ng mihora ng inyong bituka. Kaya ang tinalakay ko po ngayon at itinuro ko sa inyo, ito po sa prostate. Pag po nagbarayan, delikado na kayo. Kaya ang pagpunta niyo po dito, prostate, hindi po kayo makakatiter. Yung hindi hindi matari, ito na po, mother pa rin. Kaya magandang umaga sa mga kalalakihan. Kaya lang po, mga kapatid, ganito sasabihin ko sa inyo. Hindi po masama na pagpaalala ang mother pa rin. Ang magpupunta po dito, magdala kayo ng sapat na pinansya para magamot ko ang inyong sarili. Iyahanda niyo po yan. Para rin po itong eskwelahan na pag may notebook, may lapis, may color pencil, may typewriting, ganun din po ang aking pananaw. Talagang sa totoo lang po, masyado ko na pong tinatalakay. Nagsasamantala na po ako para po yung mga makaabot sa aking nalalaman sa aking mga kamay at biyaya ng Panginoon. Hindi po kayo mababalda pag kayo. Huwag niyo pong katakutan ang sakit na prostate, ang baradong ihi, ang kolon. Hindi po. Kung kayo po may paniniwala sa ating Panginoon at paniniwala dito sa galaw sa lupa, sa kapaligiran po, maganda ang magaganap sa inyo. Kaya, ang aking pong binalita sa inyo, special na araw po ito. Lalong-lalo na po sa mayoma. Hindi nyo po nalalaman at nararamdaman. Napakarami pong masakit ang balakang, masakit ang tiyan. Iyan po ay mga dumilang na nag-iipit. Kasi po magkakapit bahay yan. Pag nagka-trouble sa dumihan at tumining po sa daanan ng tayo, konektado na po yan sa mayoma. Ayan po. Kaya kung sakali man, ang aking mga mapa na ipinakita, iyan po ay nakikita ko sa tubig. Kaya wag na po kayong magtaka. Wag na po kayong magmaang-maangan. Wag na po kayong maghalita. Manood na lang po kayo. At ako po hanggang naririto, kawa ng Diyos. At ako po inuutusan ng ating mahal na Panginoon sa aking ginagampanan. Susubaybay po ako sa tao. Hindi po ako magpapabaya sa lahat ng kumakatok sa aking pintuan. Kaya lang po, ang tangi ko masasabi, pag kayo po punta dito, mentras, sorry po, mentras po maaga, sorry. Ipakikita ko din po sa inyo ang sabaga. Kaya po sa araw na ito, magandang paliwanag po ang akin ibinigay sa inyo. Lalo po yung nagbabara sa ilong. Mga plema lang po yan. Kaya po ang umagang ito, handog ko po sa mga taong mamamayan. Lalo naman po sa Abdo. Mga kapatid kong minamahal, para kayo makabahaw-bahaw. Para kayo gumaan-gaan ang inyong dinaramdam. Magkakalamansi juice kayo para may panlaban sa mantika. Pero ito po, pinaliwanag ko sa inyo, ito po ang kolon. Ito po ang kolon. Kapag po ito natiktik, alam niyo po ba ang mangyayari sa inyo? Kayo po mai-stroke. Kapag po ito naipon, aatakihin na po kayo. Mamanasin na po ang paa ninyo. May ultimo remedyo po dyan. Uminom po kayo ng langis at naririto po. Hanggang ako po'y nakagagalaw, habulin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya maganda po ang aking handog pagmamahal sa mga tao na may paniniwala. Ang aking pong lugar St. Joseph Chapel, Barangay Tabi, Ginto, as mother pa rin ng Bulacan.
nakahanda po kayo sa inyong mga gagawin. At nakahanda naman po ako, kawa ng Diyos, sa aking trabaho. Pag po ako humawak ng trabaho, hindi ko po pinababayaan. Ginagawa ko po ang lahat. Kaya po pag umuwi po kayo na inyong tahanan, magsipagbaon po kayo ng pagkain, langis, pinansyal na gagamitin ninyo. Ha? At magkakaayos po tayo. Kaya kung yung kayong mga nagpaplano, na nanonood sa akin, na nagtatanong na ang lokasyon, eto po, Barangay Tabi, Giginto, Bulacan. Ha? Bababa po kayo sa Giginto. Naririyan po as mother pa rin. Bilis mo hanapin. Mag-waste naman po kayo. Nanay pa rin po kung kayo may sasakyan. Kaya kung kayo nakahanda, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inyo pong may nararamdaman. At ito po biyaya ng ating Panginoon. Ayusin niyo po ang inyong pamamaraan ng buhay. Mga kapatid, hindi lamang po ang pamamaraan. Ayusin po natin lahat. Samahan ng pamilya, samahan ng looban, samahan sa kapaligiran, sa paglalakad, sa ugali, sa nagsisipag-aral, sa lahat. Matuto rin po tayong makisama. Huwag po tayong supla dito. Kasi po, ang supladong tao masyado, wala rin pong nararating. Kahit po kayo tapos ng mataas na antas ninyo, kung wala po kayong PR, wala rin po kayong mararating. Kaya po, ang tangi kong masasabi sa inyo, matuto kayong gumalang sa magulang. Ang manugang matutong gumalang sa biyanan at magulang at kapaligiran. Lahat po. Dahil tayo naman po, squatter lang dito, binigyan po tayo ng edad. Pagkatapos po, lulumpuhin din po tayo, kukunin rin po tayo ng Diyos. Kaya po, ang mensahe ngayon na ating Panginoon ay babasahin ko dahil wala na po kayong magagawa. Ako po, nabilang na rin dito sa ating yung Facebook. Ito na po naging obligasyon ko na magpaliwanag. Hindi ko po pinababayaan. At ako po nagpaparating sa ating Facebook. Maraming salamat po sa lugar ng ating Facebook. Kasi po, sa biyaya po ng Panginoon, una. Pangalawa po kayo. Pangatlo po mga tao. Pang-apat lang po pagsisikap ko. Kaya kung sakali at ako'y naririnig niyo dito sa aking kinaroroonan, kapag po kayo nakinig, may maipupuntos po kayo. Ang tawag po dito, magandang hiwaga ng Diyos na ibinaba kay Mother Pauline para pakinggan ng tao. Kaya kayo pong mga naririyan, kayo pong lahat na nagpa-follow up at sumisilip sa akin, salamat sa inyo. Kasi ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. Ang aking paalala sa inyo, huwag na kayong gumawa ng hakbang na hindi maganda. Basta lagi nyo i-double check ang inyong gagawin. Lalong-lalo na yung mga nagsisipag-aral na mga anak-anak, apong pinag-aaral, matuto kayong magmahal sa nagsasakripisyo na kayo ay mapag-aral. Dahil ang sasabihin ko sa inyo, ang lola ninyong nagpaaral sa inyo, hindi na kayo pakikinabangan. Ang makikinabang na dito ay ang mga anak nyo. Kaya marahil, ngayon lang kayo nakarinig ng ganitong salita. Ang mga lola nyo, hindi nyo natutulungan. Ang tutulungan ninyo yung buhay ninyo at yung darating. Ang sabi nga dito sa diwa't hiwaga ng Panginoon, ang naglibing sa iyo, hindi na iyon ang maglilibing at iban. Ang tinulungan mo, hindi na iyon ang tutulong sa iyo at mayroon ka ng ibang tutulungan. Kaya magandang umaga po at babasahin ko po ang pahatid ng ating mahal na Panginoon sa araw at oras na ito. Ito po, babasahin ko po. Magandang umaga, mga anak kong nabilang. Ako'y naririto at sa inyo'y nagbabantay.
Kung sakali man mga anak, si Mother Paring ng Bulacan ay nakakabulahaw, dapat ninyong tandaan. Hindi tatayo ang santao dito sa harap ng altar. Kung hindi niya kaya, ako mga anak ang patnubay. Kaya sa larangan ng hatol ng Diyos kay Mother Paring, pangkasalukuyan, pumapapil si Mother Paring sa mundo, sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Kasi, kung wala kayong paniniwala kayo, wala kayong mapapala. Kaya, kung kayo mahaba ang inyong dila, ipasok nyo, huwag kayong magsalita. Dahil kapag kayo ay tumantos ng sukat, kayo rin mga anak ay aking susukatan. Kaya sa umagang ito, ako mga anak ay nananawagan, kayong lahat ay mahal ko. Ako ngayon ay pakinggan ninyo. Ang sikat ng mundo, sumisinag sa tao. Kaya kung sakali man, Mother Paring ng Bulacan, laging dumadamay sa tao, sumusubaybay, nangungusap, nagbibigay ng letrang makasaysayan para sa tao. Ang tawag dito sa salitang ito, yanig ng Diyos sa tao, yanig para sa mundo, sa paniniwala ng mga anak. Yung aking dapat nadamayan ay aking dinadamayan. Ang sa aking mga anak ay kumakatok at sa akin nagdarasal. Bibigyan ko ng kagalingan. Kayo'y humanda at kayo'y aking subaybayan. Kaya sa umagang ito po, maraming salamat po sa inyo na walang katapusan. Ang Diyos po ang nangangasiwa sa atin araw-araw na huwag po natin ipagwawalang bahala. Sa pamamagitan po ng liwanag ng kandila, eto nga po nung ako iburol ng 4 na gabi't 5 araw. Ang kandila po pala ang nakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon para tayo makarating ang ating mga dasal. Kaya ito po isang simbolo na sinabi ko sa inyo. Meron pa rin po ako natutuhan. Kapag po mayroon na pumanaw sa inyo, huwag po kayong magpapabaya na hindi maglagay ng palanggana sa ilalim ng ataol. Kasi po iyon ay batas. At para po iyon, hindi nyo naintindihan. Ang isa pong pumanaw na tao, naroroon lang po at iikot-ikot. Nakikita po ang galaw, hindi mo siya nakasalta. Marahil magugulat kayo sa sinabi ng Mother Paring ng Bulacan. Ito po, silyado. Kaya kung kayo ay nakikinig, mga minamahal kong mga kapatid na nakakasilip at nakakakilala kay Mother Paring, itong pahatid ko po sa inyo, ito pong sinasabi ni Mother Paring, silyado ng Panginoon. Kung kayo, mga anak, ay aking tinatanaw, naririto ako sa inyo at laging sumusubaybay. Para kayong ibon na lilipad-lipad at dumadapo sa isang lugar, kaya ang biyaya ko sa inyo. Pasasabugin nyo ng walang hanggan. Sa lupa, sa langit, sa kalawakan, mga anak, pakinggan niyo ako. Matapos na ito ay inyong napakinggan. Ang linaw ng buhay ay makasaysayan. Tinatawagan ni Mother Paring, gumising kayo. Huwag kayong magpabaya. Kung kayo rin may nararamdaman, pumunta kayo sa karapat-dapat puntahan. Kung saan lugar, kung sa mata, kung sa panganakan, kung sa simbahan, ayusin niyo po lahat. Kaya lang po, nakapagdasal na po ako, salamat sa Panginoon, isinasign ko po sa inyo, wala po kayong magagawa. Araw-araw po, ako po kabilang na sa Facebook. Hindi ko po pababayaan ang aking ginagawa araw-araw dahil ito po ay kailangan sa aking tinanguan tungkulin. Salamat po sa inyo, mahal na lugar ng Facebook at YouTube, sa inyong biyaya sa akin, Unay Diyos. Ito na po ang awit ko sa inyo. Kayo'y aking tinawagan,
Mga anak, sana ay pakinggan. Tunay di nyo malilimutan pagmamahal ng may kapal. Ngayon sadyang narinig nyo ang lahat ng salaysay kayo ngayon matauhan. Kayo'y sadyang gumalaw ang Diyos, ang ating patnubay. Liwanag na walang hanggan, na di nyo malilimutan ngayon magpakailan pa man. Kayo'y ay tinawagan ko, mga anak ay dinggin nyo. Tunay di nyo malilimutan pagmamahal ng may kapal. Ito po ang awit kong bintiwan na bigay po niya sa akin para sa inyo na kayo ay gumising.